niyo po ako lumapit sa ating Panginoon. Idulog po natin yung mga bagay-bagay na naiisip natin, naaalala natin. Kasi napaka-buti po ng Panginoon at mas feeling ko mas napaka-powerful ng prayer pag sama-sama po tayong nananalangin at humihingi ng gabay sa Panginoon. Sige po mga kapatid, samahan niyo po ako manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Pinupuri ka namin, Panginoon, at tinataas ka namin. Niluluwalhati ka namin, Panginoon, pagkat karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang dakilain, Panginoon, at karapat-dapat namin kilalanin kung sino ka sa buhay namin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa lakas. Salamat po sa mga bagay, Panginoon, na nararanasan namin na biyaya na nanggagaling sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa buhay na punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kasabikan, ng kasayahan, Panginoon. Lord, patuloy po kaming lumalapit sa bahay-panambahang ito, Panginoon. Ikaw, Lord, ang nakakaalam ng lahat ng aming mga pangangailangan, lahat ng mga bagay, Panginoon, na kailangan namin dito sa church, Panginoon, ay patuloy po namin nilalapit sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw po ang great provider, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw, Lord, ang nakakaalam, Panginoon, kung ano man po yung mga bagay, Panginoon, na makakapagkumpleto pa na patuloy dito sa bahay-panambahang mo, Panginoon. Kaya patuloy po namin sa iyong inilalapit ang lahat ng mga bagay na yun, Panginoon. At patuloy po kaming umaasa, Panginoon, ng katugunan sa aming mga panalangin, Panginoon. Lord, inilalapit din po namin, Panginoon, ang mga church members, Panginoon, na narito. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin na patuloy na nakaasa sa iyo, Panginoon. At patuloy kaming dumadalangin, Panginoon, na patuloy mong samahan ang bawat isa sa amin. Patuloy kang madakila, Panginoon. Patuloy kang manguna sa aming mga buhay. At dumadalangin din po kami, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Lord, ay gamitin mo upang magpatuloy na magbahagi ng mga salita mo. Patuloy, Panginoon, kaming magamit ang mga buhay namin, Panginoon, ay magsilbi, Panginoong alay sa iyo lamang, Panginoon. Upang patuloy na maibahagi ang mga salita mo sa mga taong hindi pa, Panginoon, nakakakilala sa iyo ng lubusan. At dalangin din po namin, Panginoon, ang kapaligiran po namin dito sa Banaba, Panginoon. Lahat, Lord, ng naaabot ng aming tinig, lahat po, Panginoon, na nakakaalam na may bahay-panambahan dito, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mo silang abutin, Panginoon. Patuloy mo silang paalalahanan, Panginoon, kung gaano ka makapangyarihan, kung gaano ka dapat pasalamatan, Panginoon. Dahil sa lahat, Lord, ng aming mga nararanasan sa buhay, ay Ikaw, Lord, ang nagbibigay nito, Panginoon. Ikaw, Lord, ang nagbibigay ng mga biyaya. Ikaw, Lord, ang nagbibless sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, patuloy din po kaming dumadalangin sa bansang Pilipinas, Panginoon, na nagkakaroon ng mga problema, nagkakaroon, Lord, ng mga bagay na hindi kanais-nais, Panginoon, nagkakaroon ng pag-aaway, ng pagtatalo, ng mga bagay, Panginoon, na negative, Panginoon. Alam namin, Lord, na may plano ka, Panginoon, sa bansang ito. Alam po namin, Panginoon, na i-guide mo, Panginoon, lahat ng mga namumuno dito. Alam namin, Panginoon, na higit mong alam yung plano mo sa bansang ito. Pero dinadalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo po kami, Panginoon, pagkaisahin. Patuloy mo, Panginoon, pagbuklurin ng bawat namumuno, Panginoon, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang kapulungan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang mag-guide sa kanila, Panginoon. Bigyan mo sila, Lord, ng wisdom and knowledge, Panginoon, na nagmumula sa iyo kung paano po pamahalaan ang bansang Pilipinas. At patuloy kaming dumadalangin, Panginoon, na maging malaya ang bansang ito, na magpuri sa iyo, maging malaya, Panginoon, na magbigay kami ng pagsamba sa iyo. At Lord, ganun din po, Panginoon, sa paligid ng bansa namin, Panginoon, at sa buong mundo, Panginoon. Idinadalangin po namin, Lord, na patuloy kang makilala ng buong bansa, patuloy ang mga salita mo, Lord, makatawid sa kahit anuman, Lord, sa himpapawid man yan, sa lupa man yan, Panginoon. Patuloy kaming nananalangin na abutin mo, Lord, ang pinakasulok ng mundong ito, Panginoon, upang maipakalat, Lord, ang mga salita mo, na si Jesus lang ang tanging kailangan, Panginoon. Siya lang ang tagapagligtas na ibinigay mo sa silong ng langit, Panginoon, na makapagtutubos na anumang uri ng kasalanan, na makakapagpagaling
imposible sa'yo. Wala kang hindi kaya, Panginoon. Alam namin yun, Lord, at sa'yo lang kami nagtitiwala, Panginoon. Dumadalangin din po kami, Lord, sa lahat ng mga pastor, sa lahat ng mga missionaries, sa lahat, Lord, ng mga taong ginagamit mong instrumento upang mapakalat ang mga salita mo, Panginoon. We pray, Panginoon, na patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, patuloy mo silang pagkalooban ng tapang, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang patuloy maihayag ang katotohanan lamang, Lord, na magbabalik ka at ikaw lang, Panginoon, ang Diyos namin na dapat sambahin, wala nang iba, Panginoon. Lord, nilalapit din po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga pastor, mula kay Pastor Randy, Panginoon, kay Pastor V, Panginoon, kay Pastor Teleman, Panginoon, kay Brother Johnson, kay Brother Hill, Panginoon, kay Pastor Mar, Panginoon, kay Pastor Adelia, Panginoon. Ikaw, Lord, ang nakakakilala sa bawat mga lingkod mong ito, Panginoon. Kaya patuloy po kaming dumadalangin sa iyo, Panginoon, na kung ano man po, Lord, yung kanilang mga dalangin, kung ano man po yung kanilang mga hiling, Panginoon, patuloy po silang katagpuin, Lord, sa lahat ng mga bagay na yun, Panginoon. Ikaw, Lord, ang nakakaalam ng kanilang mga hikbi, Panginoon, ng mga nararamdaman nila, Lord, ng kanilang mga pinagdadaanan, Lord. Kaya patuloy po kaming nananalangin sa iyo, Panginoon, na pagpalain mo ang mga lingkod mong ito, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magbigay sa kanila ng kalusugan, Panginoon, na maayos, ng tapang, Panginoon, at patuloy pa silang mag-share, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon. Lord, tunay nga po na nananabik kami sa iyong pagbabalik. Kaya patuloy po kaming nananalangin, Panginoon, na patuloy kang sumama sa aming mga buhay. Patuloy kang madakila, Panginoon. Patuloy mo kaming magamit, Lord, na instrumento sa aming mga buhay, Panginoon. Na, Lord, umagos lahat ng biyaya mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng mga nakakasama namin, naaabot namin, Panginoon. Dalangin po namin na ikaw yung makita nila, Panginoon. Yung kabutihan mo, Lord, ang parating mapapansin, parating makita, Panginoon. Parating magunita, Panginoon, kung gaano kakabuti sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa aming gawain ito, Panginoon, ikaw ang patuloy namin itataas. Ikaw ang patuloy namin sasambahin dahil karapat-dapat ka, Panginoon. At wala kang katulad mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord, at pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Welcome po ulit sa gawain ng Panginoon. Medyo may mga hangover pa ba tayo sa pagod? Sabi, hinahanap ko po yung mga batang nagsayaw ng Sunday. Sabi ni Brother Johnson, napagod. Hindi pa andyan ba? Dumating ba? Kasi di ba yung mga ano na yun may mga teenager na? May isa. Yeah. Dalawa. Kasali ba kapatid yung anak mo sa ng pamaypay or sa sayaw? Sa sayaw. Si Samantha. Okay. Ayan, so sabihin nyo nga po sa inyong katabi, congratulations. Amen. Sayang din natin nakasama si Sister Chona. Wala daw nagpunta sa kanya. Nandun ka po ba nung Saturday po or wala ka din? Hindi ko mabasa, anak, yung aking Bible. Paki-on po. Kaya lang paano kaya natin iyon? Thank you. Maliwanag. Pero yun lang ang problema kasi kailangan na nating humingi sa Lord ng medyo mas maliwanag na projector. Kanina, sabi ni Brother Johnson, kailangan daw natin sigurong mag-add ng pataas. Sabi sa akin ng Spirit, kapatid, hindi nyo pa nai-enjoy, kagagawa lang. Nagde-demand na naman kayo ng pataas. Praise the Lord. Diba? So, yun tayo Nature natin yun yung pagka meron na tayo, gusto iba na naman. So, ayan, pasalamatan natin ng Lord sa ano man ang meron tayo. Amen po ba? Na meron ngayon, ibinigay ang Panginoon. I-enjoy natin yan. Hindi naman po pwedeng hindi po maikakaila na ang laki-laki po ng naibigay sa ating kaginhawahan. Tama bang word yun? Di ba? Yung kagaanan na hindi sobrang init. Di ba? Pag wala tayong ganyang ceiling, kahit
makulimlim or ano, taglay pa rin yung init ng, kasi nga po, ito ay yero. Pero salamat dahil sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang body, sa kanyang gawain sa ministry, ay natugunan ang ating mga panalangin. At maraming salamat sa Lord sa buhay nating lahat, sa buhay ninyo, mga kapatid ko, mga kapwa ko manggagawa sa Panginoon. Patuloy po ako nagpapasalamat sa Lord sa inyo pong pakikiisa, pakikibuhat sa pasanin na meron ang ministeryo ng Lord. Ngayon po, para makompleto ang ating panambangan, ito yung pinaka-kailangan natin, yung word, yung mensahe ng Panginoon. Tayo po tayong lahat at nawa mabasa. Ayan, salamat. At medyo malaki naman. Ano po? Basa. Okay, so basahin po natin ang aklat ng Roma. Okay. So, sige po, pakibasa na, church, please. Halalagay sa lahat ng bagay na ginagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila mga pinapakayon sa Kanyang layunin. Amen. Let us pray. Amang banal, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, nagpapasalamat po kami na nandito kami muli ngayon para magpalakasan, magdalanginan, magpaalalahanan tungkol sa magandang plano mo sa buhay namin. Maraming salamat sa kalayaan na magpuri sa iyo at salamat sa kalayaang maranasan ang presensya mo, ang pagkilos ng Holy Spirit. Maraming salamat po. Taglay namin ang lakas at buhay na nagmumula sa iyo. Patunay po ito na ikaw ang aming Diyos na tapat, mabuti, mapagmahal, mapagkalinga at punong-puno ng pag-ibig sa amin. Kami ay nagpapasalamat sa panalangin ng bawat isa na kami naniniwala na inyo po itong tutugunin sapagkat ang lahat ng aming idinudulog ay ayon sa inyong banal na kalooban. Akin pong itinataas sa inyo ang iyong mga anak ngayon. Higit mo silang kilala, Panginoong Jesus. Ang dalangin ko po, katagpuin mo ang bawat isa at bawat salita mo nawa, magsilbing kalakasan, katatagan, at tibay ng aming espiritual na buhay. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu ng kaliwanagan at karunungan na mula sa iyo. Salamat. We pray and I pray na bawat salita mo na aming mabasa, amin po itong matanggap ng may tunay na matatag na pananampalataya at paniniwala na ito po ay may magagawa sa aming mga buhay. Sa iyo lamang ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Napakasarap po na sa tuwing tayo nagpapalakasan, sa tuwing tayo ay nagbubulay-bulay ng word, bagamat yan po ay alam na natin, nabasa na natin, uulitin ko, ito ay may laging bagong revelasyon sa bawat isa. Amen po ba? Ito ay laging may bagong itinuturo ang Lord dahil ang Diyos ay hindi nauubusan ng mensahe para sa kanyang mga anak. Ang sabi po dyan sa Romans chapter 8 verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. All things work together for good. So paano kung ako ay may problemang mabigat, for good pa rin ba? Yes, amen. Then may purpose yon. Paano kung nawala ng mahal sa buhay? For good pa rin ba? Amen. Paano kung nawala ng trabaho? Nawalang nakakitaan? For good pa rin? Paano kung may sakit ka ngayon, kapatid? For good pa rin? Amen. Bakit? Kasi habang siya po ay nagpapahintulot, binibigay niya yung mga bagay na ating dadaanan, pag namaranasan, yan po'y laging may matinding dahilan. Sabi po doon sa title ng ating pag-aaralan, thank you kapatid, in all things, God works for good. So, sabihin po natin yan sa ating sarili, sa ating soul, sa ating spirit, na lahat ng mga nangyayari ay ipinapahintulot ng Diyos para sa ating ikabubuti. Marami pong nangyayari sa ating buhay na di natin madalas maintindihan. Tama po ba? May mga pagkakataon na may mga problema, minsan sinasabi mo, bakit?
May mga pinapahintulot ang Diyos na maranasan natin. Kapatid, hindi para ikaw ay malugmok o manghina. Okay? Kundi upang lalo tayong tumatag at tumibay at lumalim sa relasyon sa Diyos. At yun po yung dahilan kung bakit po hindi tayo nagsasawa, hindi tayo nanghihinayang magbigay ng panahon tulad ngayon. Diba? Sabi nga, galing tayo sa pagod. Tama po ba? Galing tayo sa kaabalahan. So sasabihin ng ating katawan, magpahinga ka naman. Kagaya ng aming kasamang bago. So yung aking kabiyang ini-invite siya, "Uy, church bukas, mag-church ka." Ang sagot, "Magpapahinga po ako, pagod na pagod po ako." So intindihin natin kasi hindi niya pa alam kung sino at kung ano yung tamang pagpapahinga. Tayo, at nawa, hoping po ako sa biyaya ng Lord, na naiintindihan nating lahat na ang tunay na pagpapahinga, ang tunay na pagbigay ng, kumbaga kung saan natin nakukuha yung ating kapahingahan ay sa presensya lang ng Panginoon. Amen po? Eh, kaya hindi natin panghihinayangan yan. "Uy, imbis na itulog ko na lang, pupunta pa ako doon sa church, ang layo." Diba? Iikot pa, hindi naman lahat. Kailangan, kung sumakay ka naman, masyadong mahal. Diba? Mahal po. 150 hanggang 200. Depende kung ilan kayo. Pag isa, dalawa, pwedeng 150 sa badya. Pero pagka more than na kayong 3, ay 200 na po yun, tas may dala ka pa. Kaya salamat sa Diyos sa may mga kabayo. Yan. Diba? May mga motor. Kabayo ang tawag ko dyan. Kasi kaagapay yan, katuwang. Diba? Salamat sa Panginoon sa may mga sasakyan na hindi na kailangan mahirapang umikot na lalo na pagkabigla na lang umambon o umulan. So ngayon po, sa ating mga Kristiyano, may mga pangyayari po na atin pong mga dinadanasan or nararanasan na pwede natin sabihin walang kinalaman ng Lord kasi yan po ay marahil ay bunga ng ating mga desisyon. Bunga na rin marahil ng katigasan ng ating ulo. Bunga ng ating pananaw sa buhay na kakaiba na lumalaban sa sinasabi or prinsipyo ng Bible. Kasi may mga tinuturo ang Bible, hindi naman po, ang Biblia po hindi nauubusan ng pagtutuwid, ng pagtuturo, ng pagpapaalala. Punong-puno po ng karunungan ang Bible para makapamuhay po tayo ng tama. At upang atin pong maharap, atin pong tawag nito, makaya yung mga problema na atin pong kinakaharap araw-araw. Alam niyo po bang walang tao, walang problema? Tama ba, Sister Chona? Lahat po, kapatid, kahit nga po yung mga bata, may problema na eh. Alam mo yung mga batang yan, ang problema, "Bili ako, may pera ka dyan." May pera ka ma? Yung mga bata pa lang, alam na nila, nabibili sila. O yung mga anak ko ay maliliit, kailangan humihingi lagi, pambili. So, lalo pa kaya tayo, di ba? Marami tayong concern sa buhay. Nung Friday, ang message ng Lord, ipagkatiwala ninyo sa Panginoon ang inyong mga alalahanin sapagkat siya ang nagmamalasakit sa inyo. So, nakakatuwang isipin na wala ka palang dapat ika-worry kasi mayroong higit na nagmamalasakit sa iyo. So, kung walang taong nagki-care sa iyo, kapatid, isipin mo, napakapalad mo dahil ang Lord of Lords and King of Kings ang nagmamalasakit sa iyo. Amen? Kaya hindi mo na kailangan humanap pa ng malasakit ng iba. Amen po? Dahil sapat po ang care, ang pagmamalasakit o ang pagmamahal ng ating makapangyarihang Diyos. So sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 13:5, andyan po ba? Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Bakit ito ay binigay na verse? Kasi sabi ko nga kanina, may mga pangyayari sa buhay natin na bunga yan ng iyong mga maling desisyon. Mga maling pamparaan ng pamumuhay. Kaya ang sabi ng Lord dito, ay sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang na sa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. So binibigyan niya ng paalala dito na tayo
Diyos, natural lang, kasama sa na natin, yung pagsubok. Huwag kayong magtaka, huwag kayong magulat, huwag na kayo dapat manibago. Amen? Kung wala kang pagsubok, dapat kang magtaka. Ay, anak ba ako ng Diyos? At parang hindi ako sinusubukan. Hello, mga kapatid sa pananampalataya. Magtaka ka kung walang mga hirap, kung walang mga tawag nito, kabigatang nararanasan. The more kasi na may pagsubok, the more na may problema, the more mong nararanasan ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Tama po ba? Subukan yung okay ang lahat, na wala na kayong kailangan. Halos itulak mo yung sarili mo para lumapit sa Diyos. Lumapit ka man, parang sapilitan, mabilisan, tama po ba? Madalian, mas madali pa sa text, mas shortcut pa sa text. Ano pa ba yung higit na mas bago ngayon? Kasi parang di na ang text di ba? Ayaw na rin ng mga chat kasi mas madali daw video call. Kaya lang kasi pag video call kailangan may load kayo pareho. Ano po? Pero kung wala, okay na sa inyo yung mga chat lang. Okay, so nakita natin dito na ipinaalala sa atin na maging mapanuri tayo sa ating buhay kung tayo po ba ay nakakalagpas, nagtatagumpay sa mga pagsubok. Kasi kung hindi, suriin natin ang ating faith. Kanino ba tayo nananampalataya? Ano ba ang ating pinangahawakan? Sabi nga dito sa Romans, all things work together for good. So lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, dapat nagiging daan yan para mag-increase ang iyong faith. Tama po ba? Lumago ang iyong pagtitiwala sa Panginoon, hindi nagiging stagnant ang iyong buhay Kristiyano. Kaya dapat merong pag-unlad, merong nakikitang changes o pagbabago. Hindi man ganun kadali, unti-unti dumadaan ka sa proseso, sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Dahil nga po, ito yung kalooban ng Diyos sa atin. Meron pa po bang ibang verse yan? Sabi niya sa Galatians 6:7, huwag ninyong, go church! Dinlahan ang inyong sarili. Hindi ba? Ang talim ng tao ang iyong nilang kanyang hari. So, kailanman hindi natin pwedeng gayain ang Diyos. At sabi dito, kung ano man ang iyong itinanim, yun ang inyong aanim. Kapatid, kung nagtanim ka ng hindi maganda sa iyong kapwa, aani ka ng hindi maganda sa iyong kapwa. Kung nagtanim ka ng kawalan ng kaayusan, kawalan ng kapayapaan, kawalan ng kawalan ng katahimikan sa pamilya, tama? Sa iyong bawat member ng family, ay aani ka ng kaguluhan. Aani ka ng kawalan ng kapayapaan. Pero kung sa kabila ng lahat, ang isinukli mo ay pagmamahal, pag-unawa, pag-intindi. Oh yes, thank you. Pagpapatawad. Aani ka kapatid ng maayos na samahan at maayos na pagtrato at maayos na pamilya. Kasi yun po talaga ang number 1 na problema ng Kristiyano. Pag nagka-problema sa pamilya, hindi pwedeng hindi mag-reflect o hindi makita sa buhay mo. Maliban na lang kung wala kang pakialam sa pamilya mo. Pero kung ikaw yung taong napakalaki ng meaning or halaga sa iyo ang pamilya, talagang hindi ganun kadali tanggapin pagka nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng bahay. Okay, so mga kapatid ko sa pananampalataya, dito po sa verse na to ay bago pa man po sinabi dyan ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, nakita na po natin yung mga verses na sinabi dyan na kung may mga tiisin man tayo sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kagaanan at kagandahan o magandang buhay na inilaan sa atin ng Lord pagdating ng takdang panahon. Kaya ang sabi niya, kaya bago dumating doon, ang sabi niya, ang Lord mismo yung nagtakda yung nagpahintulot ng mga nangyayari sa atin araw-araw. Itong mga nangyayari nagaganap sa buhay natin, may magandang plano po ang Panginoon. So hindi para ikaw ay ilayo, nasabi ko na kanina, hindi para ikaw ay lugmok,
hindi para ikaw ay panghinain, kundi lalo kang turuan na magtiwala sa iyong Diyos na makapangyarihan sa lahat. May mga palatandaan po na sa kabila ng mga hirap na dinadaanan mo, ay kumikilos ang Lord sa mga pangyayari niyan, kasama mo ang Panginoon. Kaya sinasabi dyan na all things work together for good. Number 1, yung mga palatandaan na nakikita, kung ikaw ay, anong sabi? O yan. So, itong verse na to, na Romans chapter 8 verse 28, ito po ay naka-address lamang doon sa mga taong namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita ng Panginoon. Hindi ka pwedeng mag-claim kung ang layo ng buhay mo, kapatid, sa salita ng Panginoon. So, pwede mong sabihin, ay, may purpose ito, maganda. Kasama ko ang Panginoon sa lahat ng hirap na ito. Dahil sabi niya, all things work together for good. Kung, if, sa English, if, kung ikaw ay namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa Santiago, chapter 1, verse 22, nakikita po ba, mga kapatid ko? Kita ba? Mamuhay kayo ayon kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit di sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sino naman kaya sa atin dito ang gustong dinadaya mismo sarili niya? Di ba ayaw natin ng ganon na dinadaya natin mismo ating sarili, di ba? Pwede siguro, uy, parang tuwan-tuwa ka kasi nakalamang ka, nadaya mo siya. Pero yung sarili mo, hindi mo gagawin yun. Di po ba? So, kung ikaw o ako ay namumuhay ng pinapakinggan lang ang word at hindi naman ina-apply, ay dinadaya lang natin ang ating mga sarili. Kaya para ma-apply po natin yung Romans 8:28, na all things work together for good, mga kapatid, yung word ng Panginoon, i-apply natin. Kunyari, bigat na bigat tayo at walang-wala tayo. Anong sabi ng Lord? Philippians 4:19, go! Lang. My God! Sa Tagalog, at buhat sa kayamanan niya, hindi na uubos. Doon magmumula ang lahat ng masagad. English lang ba? Inglesero talaga tayo, ano? Pagdating sa Tagalog, ang hirap. Memoryahin. Mga Inglesero talaga? Philippians 4:19 sa Tagalog, ganun sabi. May mga ano kayo? Tagalog. Ha? Tagalog. 4:19 Tagalog. Anong sabi doon? At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pag hirap na hirap ka na at feeling mo, di mo kaya, Philippians pa rin. Ano yun? 4 verse 13. Anong sabi? Okay, go. I can do All things, all kailangan lagi may pasimula, no? Pag sinimula na, maaalala na. Lahat ng bagay magagawa ko dahil kay Kristo na nagbibigay ng kalakasan sa akin. Diba? So yung application ng word, ano pa? Ano bang sabi ng word doon? Pagka pinapaalala sa'yo ng flesh mo yung mga dati mong bagay. 2 Corinthians 5:17. Second ba first? If anyone, 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, is a new creation. 2 Corinthians, di po ba? Ano sabi? Ano po? Ha? Sa dulo ng dilaw eh. Nasa dulo? Tingnan nga natin. 5:17. Kaya, kung sino man ang nakipag-isa kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kaya pag alam mo yung word application agad, uy, bago na ako. Hindi na ako yung dati. Hindi na ako yung dating madaling pumatol, madaling magalit, madaling magdamdam, madaling magselos. Ano pa ba? Madaling magduda. Ano pa ba? Overthink.
Hindi na ako yon. Kasi ang sabi, ako ngayon ay bago na dahil kay Kristo, dahil nakipag-isa na ako kay Christ. Kaya lahat, i-entrust ko na sa Panginoon. So kung nahihirapan ka, kailangan mo ng wisdom. Anong sabi ng Proverbs? Sula mo. Alam namin yan eh. May clue. Trust in the Lord. With all your heart. Alright. Acknowledge it. Kaya kailangan lagi natin minimemorya. Ano po? Ipagkatiwala ninyo sa Diyos ang lahat. Huwag kang manaman sa sarili mong karunungan, di ba? Yun yung paalala ng Panginoon sa atin. So napakadami po na i-apply natin yung word sa sa buhay natin in times na may mga kabigatan tayo. Ito yung warning. Warning. Matthew 7 verse 21. Hindi lahat natawag sa aking Panginoon. Panginoon ay papasok sa kanya. Bakit? Hindi ang mga tao sumusunod sa kalooban na aking Ama na nasa langit. Malaking issue yan, ano? Ano ba ang kalooban ng aking Ama? Kasi yun lang ang papasok. Hindi porki palat, Lord, Lord, papasok ka na. Kundi yung namumuhay ayon lang sa kalooban ng ating Ama sa langit. Kapatid, kalooban ng Ama na makita sa iyo ang pagbabago dahil si Christ nasa iyo na. Amen po ba? Kalooban ng Ama na makakitaan ka ng love mo sa kapwa, yung compassion mo sa kaluluwa ng iyong kapwa-tao. Yung dating wala kang pakialam, ngayon may pakialam ka na sa iba. Amen po ba? Kalooban ng Ama na patawarin mo ang kaaway mo. Amen. Amen. Kikis ko pa. Oh yes, yakapin mo pa. O forgive na kita, ako ba forgive mo? Parang easier said than done, ano? Pero salamat. Kasi kaya natin sa biyaya ng Panginoon. Hindi ganun kadali. Pero alam natin magagawa natin yon. Kasi yun yung kalooban ng Ama. Ano pang kalooban ng Ama? Kalooban ng Ama na lahat ng Amen? Kalooban ng Ama na lahat ng natututunan mo, hindi lang basta tinanggap mo sa kabila, ilabas sa kabila. Paglabas mo sa church, nakalimutan mo na. O sige nga po, anong tema natin ng anniversary? Oh, promise. Okay. Looking forward. So, nung nag-preach si Pastor, anong nakuha nating message? Yung ano sa upper. New heaven, new earth. Okay. Oh, nag-aantay tayo. Ng new, opo. Oo. So, ang ganda ng ilustrasyon niya, di ba? Kasi may pinakita siya doon na pwede tayong, may mga ano tayo, may mga paniniwala yung iba na, okay, timeline, or hindi. Yung explanation doon na may mga mauuna muna yung tribulation bago rapture, may ganun, di ba? So, meron din naman, kung talagang Bible kasi ang pagtitingnan natin, mauuna muna rapture bago tribulation. So, kung pamimiliin tayo, doon na tayo sa rapture muna, kapatid. Bago tribulation. Kasi, hindi talaga, walang sinuman sa atin ang makakatagal sa sobrang, yung tindi na yon ng galit, yung wrath of God na ibubuhos, hindi natin kaya. Salamat sa Panginoon kasi alam niyo po, itong ating pag-aaral at itong ating pagbibigay ng panahon tuwing Sunday, paghahanda po ito ng sa pagdadating ng Panginoon ay maging handa ka, kapatid, at madatnan kang gising, sinusunod ang kalooban ng Ama, nang sa gayon makakapasok ka sa kaharian ng langit. So, warning po hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ng Lord, Lord ay makakapasok. Kaya, suriin natin ang ating pananampalataya. Hingin natin lagi sa Lord na, Panginoon, nawa ay magkapareho. Kung ano yung sinasabi ko sa ginagawa ko, mabigyan ka ng glory, ang kalooban ng Ama ang siyang mangyari. Amen po ba? Makita sa akin, Lord, yung pruweba, yung katibayan na ako ay saved na. Na ako ay may katiyakan ng patutunguhan. Walang iba kundi sa piling mo. Pangalawa po, na palatandaan, Pananampalataya mo ay may kalakip. kung ang pananampalataya mo ay may kalakip na gawa. Bakit? Anong sabi dyan ni James or Santiago?
Basahin natin. Mga kapatid, Ano ang nakakalabas sa Diyos at sa away siya ay nagpapatayan? Ngunit hindi naman niya ito pinakatunayan sa gawa. Maliligtas pa siya ang nag-uuli ng nagpapataya. Halimbawa, may isang kapatid na walang gusto, walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patubayan ka naman ng Diyos, malinis ka ng pangabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanilang kailangan. Ano ang silbi ng iyong Hindi naman patay ang patay at walang kalakit na gawa. Ngunit may nasabi ay panagkakalaga at nagawa naman ako. kita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa? Di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang ngangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Meron pa bang susunod? Dahil makikita, magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Ulitin ko, napag-aralan na natin to. Pananampalatayang may gawa, save ka na. Hindi gumawa para ma-save. Nagkaintindihan? Save ka na. So, dahil save ka na, may faith ka, kailangan may makitang gawa sa'yo. Amen po ba? So, binigang diin dyan, pag may nangangailangan, meron ka naman pwedeng ibigay. Anong sabi mo? Sige, pag-pray kita kapatid. Asan ang pananampalataya mo? Bakit sinabi doon? Bakit ginamit yon? Kasi maari, nasa isip mo, bakit ko ito ibibigay? Ako nga, wala rin eh. Tama? Pero kung ibibigay mo, may pananampalataya ka na hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasi, hindi ka nagkatubiling tulungan ng kapatid mo kahit alam mo na yun na yung last sa bulsa mo. Nakita niyo po kung ano yung nais ng Lord? Pananampalatayang may gawa, save ka na. Nag-accept ka na kay Jesus as Lord and Savior. Kasi pwede kasing maging, kontra ito doon sa Ephesians 2:8. Na di ba ang sabi doon? By grace you are saved. Di ba? Sa grasya ng Lord, na save ka through faith. Dahil sa pananampalataya at hindi ito dahil sa inyong gawa upang walang sino man ang malaki. Pero ito po kasing sinasabi ni Santiago, save ka na kapatid. Tinanggap mo na si Christ. Ito na tayo. So ang nais ng Panginoon, makita sa atin ngayon na mayroon akong pananampalataya sa Diyos. Ano pa ba yung pananampalataya? Noong Sunday, pinag-pray si Giselle ni Pastor Mar. Hello! Kung walang pananampalataya si Giselle, after ng prayer, ay may sakit pa rin eh. Ay may bukol pa rin eh. Tama po ba? Pero pag may pananampalataya ka, kahit nakakapamo yung bukol, naniniwala kang pinagaling ka na. Amen po ba? Yun po yun. Ipinapanalangin mo yung isang mong member ng family. Asawa mo marahil, anak mo marahil. Pero habang pinagpipray mo, lalong lumalala. Diba? May ganon? So sasabihin sa'yo ng demonyo, panalangin ka pa ng panalangin dyan. Napansin mo ba? Hindi naman nagbabago, palala ng palala. Pero tuloy ka pa rin. Kasi ang pananampalataya mo may kalakip na gawa. Naniniwala ka, nakikilos ang Diyos sa tamang kapanahunan sa ipinapanalangin mo. Amen po ba? Kasi ang tinitingnan dito, hindi yung kung sino yung pinapanalangin mo, kundi ikaw mismo na nagpipray. Amen po? Kung gaano ka katapat, kung gaano ka katatag, kung gaano ka katotoo sa pananampalataya mo sa iyong nilalapitan. Nagkakaintindihan po ba? Kasi kadalasan, ibinubulong sa iyo ng kaaway yung nakikita ng mata mo. Di po ba? Tayong tao, practice tayo, na-train tayo ng to see is to believe. Tama po ba? Hello?
Kailangan makita ko muna bago ako maniwala. Pero sa faith, magkaiba. Maniwala ka muna at makikita mo ang resulta. Tama po ba mga kapatid ko? So kung nakikita mo yung kahirapan hanggang ngayon, mahirap pa rin kami. Ilang taon na, dekada na, nagpe-pray ako, pero bakit ganun? Ang Lord ay hindi nagkakait ng panalangin mo. Tuloy lang po ang pagtitiwala natin sa Lord. Isipin niyo po, kahit tayo mahirap, pero meron tayong kapayapaan. Meron tayong kapanatagan. Punong-puno tayo ng pag-asa. Amen po ba? Alam natin na hindi tayo mananatili dito. Iaahon tayo ng Lord. Palalayain tayo ng Panginoon. Sa lugar na to na puro paghihirap, puro sakit, puro bigat, puro pagod. Ano bang meron sa mundo? Walang maganda. Di po ba? Ano bang meron dito? Napansin natin ang mundo. Pasama ng pasama. Pahirap ng pahirap. Yung kahit anong kayod mo, hindi akma sa pangangailangan mo. Pero salamat, dahil andyan ang pangako ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Next po, pangatlo. Makikita at mararanasan natin ang pagsama ng Lord kahit sa mga hirap na sitwasyon kung tayo ay namumuhay bilang mga ulirang anak ng Diyos. Andiyan po yung Pilipos, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang reklamo at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos. Matuwid, walang kapintasan, sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. So nakita po natin na pinaalalahanan tayo ni Apostle Paul na mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Meron pa po ba? Hanggang 16 ba yan? Sa gayon, magsisilbi kayo mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay. Kita nyo na po, pag tayo nagsishare ng gospel, pero mismong tayo, hindi natin ina-apply yung ating itinuturo, sa tingin nyo maniniwala sila? Hindi po. Praise the Lord, pero lakas-lakas mo magmura. O, diba? Hello! Pero, ang lakas-lakas mo manlait, diba? Pero, ang lakas-lakas mo mamarites, diba? So, hindi po yun. Sabi, habang ipinapayag ninyo, ang salita nagbibigay buhay, sa gayon sa araw ni Kristo, ay maipagmamalaki kong, sabi ni Apostle Paul, hindi nawala ng kabulungan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Nagkataon lang bang isinulat yan? Sa mga Corinthian lang ba? Ngayon po, tayo ang kinakausap ng word na yan. Next verse, Ephesians ba? Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, nialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So yun po ang ating pangatlo. At pang-apat, last. Amen. Napakahalaga po niyan na mamuhay tayo ayon sa nais ng Holy Spirit. Ano po yung sabi sa verse sa aklat ng Galatia? Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Ano ba yung gusto ng laman? Maglasing, magsaya, oo, yan ang gusto ng laman. Ngayon, dahil naglasing ka na, nahihiya ka nang pumunta sa church, nahihiya ka nang lumapit sa kapatiran, tama po ba? Alam niyo po, lahat ng mga yan, hindi pinagbabawal ng Lord kung kaya mo. Masama bang uminom? Hindi. Pero kung iinom ka na hindi mo kayang kontrolin, wag na lang. Wag na. Kung hindi mo kayang lagpasan yung sobra, wag na. Wag na. Ano po? Wag na. Kasi alam natin hindi magbibigay kaluguran sa Diyos na buhay. Galatia 5:25, kung binigyan tayo ng buhay, ng Espiritu, may buhay rin tayo ayon sa Espiritu. So, alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, ang sarap pong mapaalalahanan at maturuan tayo na sa kabila pala ng hirap,
Sa kabila ng mga kabigatan, pagsubok at problema, hindi tayo dapat matakot o mangamba dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? Lahat ng yan, nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa ikabubuti mo. Para turuan ka na magtiwala lalo sa Panginoon, na manampalataya palalo sa Lord. Amen po ba? Na mamuhay ayon sa kanyang salita at tayo'y mamuhay bilang mga tunay at ulirang anak ng Diyos. Mga magulang nga lang natin dito sa lupa, pag sumusunod tayo, sinasabi sa atin, ikaw ay ulirang anak. Diba? Ang sarap. Nakakataba ng puso. Di lalo na kung sa ating Panginoon. At higit sa lahat, mga kapatid ko, mamuhay tayo ayon sa nais ng Spirit. At talaga naman po, masasabi natin, all things work together for good. At bilang pagtatapos, andyan yung verse na Philippians 4:12. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog, o ang magutom, ang managana, o maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko sa lakas, makaloob sa akin ni Kristo. So wala naman sa atin dito namuhay ng laging puro kasaganaan, di ba? Lahat yan naranasan na natin. Pero salamat, still andito tayo at patuloy na tinuturuan ng Lord, manatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Amen po ba, mga kapatid ko? Mag-stand tayo sa truth, sa katotohanan na lahat na nangyayari sa ating buhay, may magandang plano at layunin ang ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong banal na salita, makapangyarihan, mabisa at buhay. Salamat po dahil punong-puno ito ng pagtuturo sa amin kung paano namin makayanan, maging matatag kami sa lahat ng mga pinagdadaanan namin sa buhay. Dahil ang sabi mo nga po, lahat ng mga pangyayari, nagaganap ito para sa aming ikabubuti. Thank you, Lord. We give you glory, honor, and praise, O God. I pray na kayo po ang kumumpleto ng message na ito sa puso ng iyong mga anak. Salamat, Holy Spirit. Thank you, Lord, sa Spirit of Truth. Thank you, Lord, sa revelation. Salamat sa mensahe mo sa amin. Sa iyo lamang ang mataas na papuri. In Jesus' mighty name, lahat ng bless. Magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Nakakapasok sa langit niya. Nakatapos pa ka lang. Baka tapos yun. Praise God. Sige po, tayo na po yung dumako sa pagbibigay. Actually, yung word po natin sa tithes and offering ay pinaliwanag na po ni Pastora Vilma. So, salamat po sa Panginoon kasi nagkakaisa po kami sa Espiritu. So, kanina nung plinash po yung ating unang text, yung main na text which is Romans 8:28. Nasabi ko, ay hala. Yung message na ni Pastora yung para sa tithes and offering ko. Pero ito po ay extension lamang po ng mga itinuro ng lingkod ng Diyos. So sa Romans 8:28, basahin po natin siya sa English. And we know that all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Meron pong ibang salin ito na all things work together for good for those who love God. Yan. So, alam niyo po, itong mga nakaraan, may mga napag-uusapan po kami about sa kung paano natin tutulungan yung isa't isa para maging mas malagok and mas intindihan natin yung kung ano yung sinasabi ng scriptures. Kasi may mga pagkakataon na tayo po ay may mababasa na minsan po ay contradicting or minsan po mapapatanong ka bakit natin to ginagawa or bakit hindi natin to ginagawa. And isa po
kadalasan sa mga nagiging question is about tithes and offering. Diba? Sa tithes and offering, parang yung nagiging question is, ano ba yung purpose ng giving? Diba? Bakit ba tayo nagbibigay? Yung Diyos naman na pinaglilingkuran natin ay Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Kung yung Diyos natin kaya kang i-bless, bakit ako na mahirap lang ako, minimum wage earner lang ako, bakit kailangan kong magbigay sa ating Panginoon? So yun yung laging nagiging question. Na parang, kung i-relate natin na ako nga, wala nga akong pambili ng bagong damit no? Paulit-ulit nga lang yung mga sinusuot ko, samantalang yung Diyos, kayang-kaya niya namang gumawa ng mga himala, kayang-kaya niyang gumawa ng miracle. So bakit ako? Bakit sa akin siya kailangang manggaling? Hindi ba dapat sa Diyos nang gagaling yung pagpapala tapos ako yung bibigyan niya? Diba? Parang madalas na nagiging ganun yung question natin. So bali, marami pong tinuturo ang scriptures kung bakit nga ba. Siguro madalas na hindi lang natin siya nakikita. Pero kung meron sa inyo dito na pamilyar sa kwento tungkol sa kaloob ng isang biyuda, alam ko ilang beses na rin po yun na tithes and offerings. Basahin ko na lang din po Marcos chapter 12 verse 44 to 41. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagbasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog ng lahat. Sapagkat ang lahat ng nagkakaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay buo niyang ikabubuhay." Praise God. So, kung iisipin po natin, ang tithes and offering is not about kung magkano yung ibibigay natin. Hindi po nakatingin ang Panginoon sa kung magkano yung ilalapag mo sa basket. Sapagkat kung babalikan nyo yung tanong, bakit tayo ang magbibigay kung siya ang may-ari ng lahat ng bagay? Totoo po yun. Hindi po kailangan ng Panginoon yung monetary value na ibibigay mo. Wala pong pakialam ang Panginoon kung gaano kalaki ang ilalagay mo dyan. Ang tinitingnan po ng Panginoon ay ang ating puso, kung paano po tayo ka-ready sa pagbibigay. And katulad po ng tinuro ni Pastora Vilma, kung gaano ka kahanda na sumunod sa ating Panginoon. Yun po yung purpose niya mga kapatid. Ang giving or yung tithing po natin ay sukatan ng willingness natin na sumunod sa mga utos ng Panginoon. And ano po yung utos ng Panginoon? Gasgas na to, Malakias 3:10. Yes! Ibigay mo ang 10 bahagi. Yeah, dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ika-10 bahagi sa tahanan ng Diyos. And so on. So yun po yung inuutos ng Panginoon na maging ready po tayo. Every time na nagta-tithes and offering, imbis na ang isipin natin is, ayan na, magbibigay na naman, shell out na naman, yung pamasahe ko, yung budget ko, bawas na naman. Tingnan natin ang tithes and offering as an opportunity na maipakita natin yung ating pagsunod. Napakaliit na bagay lamang po ng tithes and offering. Kasi ang malaki po na dapat nating handaan is yung puso natin sa paghulog po natin ng ating mga ikapo dito sa basket. Kaya po inaanyayahan ko po ang bawat isa, ipanalangin ang ating sarili bago po tayo magbigay at ibigay po natin ang lahat ng yon with a cheerful heart. Tayo po'y magbigay. Day
Pangalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Praise God. Sige po, idako po natin ang ating mga kamay sa ikapo. Amang banal na makapangyarihan, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo, Lord Jesus, sapagkat tunay nga po, Panginoon, na natatagpuan namin sa iyo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Nasa iyo ang kagalingan, Panginoon. Nasa iyo ang kagalakan, Lord Jesus. Nasa iyo ang kalakasan, Panginoon. Kaya naman sa mga oras na ito, Lord Jesus, panatag ang aming mga puso at punong-puno po kami ng pasasalamat na kami po'y magbabalik ng aming mga papurit pagsamba sa pamamagitan ng aming pong pagbibigay sa iyo, Lord Jesus. Amang banal, maraming salamat po sapagkat patuloy mo pong pinapaalala sa amin, Panginoon, na nakatingin ka sa mga puso namin, Panginoon, at sinusukat mo po, Panginoon, ang aming willingness na kami po ay magbigay sa iyo, na kami po ay sumunod sa utos mo, Lord Jesus. Lord, salamat sapagkat hindi po kawalan, Panginoon, ang aming bawat pagbibigay. Bagkus ito po ay gain, Lord Jesus, sapagkat ikaw ang Diyos ay aming napaparangalan, Panginoon. Ikaw na Diyos na siyang magpapala sa amin, Panginoon, nang hindi namin kayang maarok, Lord Jesus, nang hindi maabot ng aming mga pag-iisip, Lord Jesus. Ang banal, kami po'y na-excite sa mga mahimalang bagay na kaya mo pong gawin, Panginoon. Ama, ikaw po ang nakakakilala sa lahat ng anak mo na narito, Panginoon. Ikaw po ang nakakaalam ng kanilang mga naisin, desire ng kanilang mga puso, ang kanilang mga plano, Panginoon, ang kanilang mga minimiti, Lord Jesus. Lord, ang aming pong dalangin, ikaw na aming Diyos, ang siyang tumatagpo sa pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Minsan pa, aming pong panghahawakan, Lord Jesus, na wala kang anak na magugutom, Panginoon. Bagkus kaming lahat ng mga anak mo na nananampalataya sa mga kaya mong gawin, kaming lahat ay sasagana sa pangalan ni Jesus sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, maging sa pinansyal namin, Panginoon, at higit sa lahat sa aming spiritual, Lord God. Lord, narito po ang mga kaloob at ikaw po ang siyang mag-bless nito nang magamit pa po ito, Lord Jesus, sa pagpapalawak ng iyong ministeryo, Panginoon. Amang banal, purihin ka, luwalhatiin ka, dakilang Diyos. Minsan pa, maingat po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God! Announcement po after ng ating gawain, after ng ating kainan, meron po tayong meeting. Pag-uusapan po natin ang ating Christmas Fellowship. At may prayer meeting po tayo dito pag Friday, 7 na po ng gabi, 7:30 na nga po, bago pa mag-8. Yan. So, ano pa ba? Practice po ng kabataan, youth. Dali ka, sali kayo pag Saturday. Hindi, anak, i-invite mo sila, oh. Saturday po, andito sila. Pag, alamin mo lang kila Ate Kim kung anong oras sila, no? Para, oo nga. Ha? Yung mga youth po. Opo, youth, mga ining. Yung naka-black, sino ba ito? Pangalan nito? Si Ana May. Ana May? Sino yung nasa Ana May ba to? Si Jana May. Si Jana May, Ana May? Ha? Maria Lynn. Ayan. So, andito kayo dapat pag Saturday, mga para mag-practice kayo ng inyong special number para sa Lord. At saka para malaman din natin kung ano yung gift ninyo. Kayo po ba ay sasayaw, sa awit para sa Panginoon? So, tambourine, yan, Hello, mga dalagigding. Saturday, anong oras ba dapat? Mga anak, excuse me, anong oras dapat? Pag 5? 5 dapat. I-add na lang po namin sa GC. 5, okay. 5, okay. O, sige po. Okay, ano ba yung sasabihin ko pa? Yun lang po, meron tayong practice, tapos tuloy tayo ha, pag Sunday,
Sister Jonah, salamat sa Lord, nakarating kayo. Kami po ay patuloy na nananalangin para sa paglago po ng inyong relasyon sa Panginoon. Bible study po, magsabi lang kayo kung kailan po kayo nandyan, na wala po kayong pasok. Anong araw po ba? Linggo lang? Hindi ba pwedeng saan? Na, halimbawa po yung ordinary days, na maaga-aga kang uuwi. Pwede po pag Friday po para diretso ng gawain kami. I-chat niyo po ako. Sige tayo natin, tumayo na para sa ating closing prayer. Manalangin po tayo. Hallelujah. Glory to God. We praise you, Lord. We glorify your holy name, Jesus. Aming Ama na nasa langit, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay nagagalak, nagpapasalamat, nagpupuri sa katagumpayan ng gawain mo. Maraming salamat sa presensya mo, Lord. Salamat sa spirit of worship, spirit of praise. Salamat, Lord, sa spirito ng kagalakan. Thank you, Lord, sa spirit ng pagkakaisa. Thank you, Lord, sa spirito ng kaliwanagan, pakunawa, revelation mo, Lord. Ang mensahe mo, marami pong salamat. Thank you, Lord, sa patuloy na pagkilos mo sa buhay namin. Maraming salamat sapagkat ikaw ang nagpupuno, anumang kulang. Kinakatagpo mo po kami sa lahat ng aming pangangailangan, lalo tigit ang pangangailangan ng aming kaluluwa. Salamat, Lord, dahil minsan, di mo kami pinabayaan ni iniwan man sa anumang mga hamon, mga hirap sa buhay. Thank you, Lord, dahil makakaya namin ang lahat dahil sa tulong mo, Panginoon. Salamat dahil lahat ng mga pangyayari, ipinapahintulot mo na aming maranasan, na aming maharap, na meron pong tunay na pananampalataya na nagmumula sa iyo. Dahil maharap namin ang lahat na may katatagan at tibay ng aming relasyon sa inyo, Panginoon. Lord, I pray na patuloy mo silang patatagin, pagtibayin, palaguin pa po ang kanilang pananampalataya sa inyong mga salita. Tulungan mo sila na sa tuwi-tuwi na naroon lagi na mulat ang kamalayan, na sa tuwing may mga pinagdadaanan ay ikaw ang unang-unang lapitan, Panginoon. Sa iyo hingiin ang lakas, ang tibay, ang tapang, sapagkat ikaw ay Diyos na hindi nagkakait ng lahat ng bagay. Thank you, Lord. Sa iyo mataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Mga kapatid, sumayin niyo nawa ang pagpapala, pag-iingat, kagalingan mula sa ating Panginoong Diyos. Sumaating lahat ang kanyang paggabay, ang kanyang proteksyon, ang kanyang pagsama sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. In Jesus' name, everybody say, Glory! Hallelujah! Amen.
Amen.